Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na pinapanood. Gusto ko na yung Jeremy's TV naman. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong na lang din sa kapwa. Alright, thank you very much. Sa topic natin ngayon po, today's reflection. Nasa tema tayo ng kapangyarihan. Itong si Haring Solomon na kung saan ay ina-analyze niya, di ba, yung kanyang naging buhay dito sa mundo. So itong si Haring Solomon na naranasan niya ang lahat ng kapangyarihan dito sa mundo. Di ba? At isa siya sa pinakamatalinong tao na nabuhay dito sa balat ng lupa. Di ba guys? So kung sasabihin mo na ano bang mga naranasan niya, siyempre bilang isang hari, di ba? Lahat ng mga masasarap, mamahaling mga alak, natikman niya na lahat yan. Nakapagtayo siya ng maraming farm, di ba? Yung mga ubasan, lahat na siguro ng negosyo. Pinasok niya, nagpatayo siya ng mga building, at meron pa sa kwento ng Biblia na taon-taon itong si Haring Solomon ay binibigyan ng 25,000 tons na gold. Diba? Sa daming ginto, di ba? So, kinikilala siya sa buong mundo at may mga barko siyang naglalayag para magnegosyo. So, pagkatapos na, siyempre, bilang isang hari, di ba, may mga okasyon yan. Di ba? May mga party-party yan. Siyempre, pag sinabi mong hari, magarbo yan. Talagang yung mga bisita mo, kilalang tao din. At siyempre, yung pagkain, masasarap din. Di ba? At siya, kada linggo, di ba, nagpapaparty siya. Pero after that, guys, lahat ng nakuha niya, di ba? Nakamtan niya, naranasan niya kapangyarihan at karangyaan sa buhay ay talagang ina-analyze niya, di ba? So after niya, nung sabi niya, parang naging ano siya, sabi niya, I hated life. Napawang kahirapan lang talaga yung umiiral dito sa mundo. Kasi pagkatapos niyang magsaya, di ba, party, may mga okasyon, matapos na yan, babalik na ulit siya sa kwarto niya, mag-isa na lang siya, mag-iisip na lang siya. So, ang lahat ng bagay ay natatapos. Yun ang sinasabi niya. Di ba? So, ang buhay ng tao, sabi niya, ay parang cycle lang din. Gigising, kakain, trabaho, matutulog, at ganun ulit kinabukasan. Gising na naman, kakain na naman, natutulog naman. So parang paikot-ikot lang. Kaya nga sabi sa mga ngaral, chapter 2, verse 26, dahil sa taong nagbibigay lugod sa Diyos, ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman, at kagalakan. So yun guys, yun ang na-realize nitong si Haring Solomon na lahat ng bagay, di ba? Ang lahat ng bagay na inaasam natin, mga pangarap natin, kapangyarihan, posisyon, kayamanan, pera, lahat na. Ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. Di ba? Pero ano man ang makuha natin, sagarin man natin yung tuktok ng tagumpay, hindi pa rin tayo magiging satisfied. Dahil ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. At mismo tayo, di ba? Mismo tayo ay galing sa Diyos. Kaya darating yung araw, ano man ang makamtan mo sa mundo nito, lahat ay iiwan mo. Wala kang dadali, missing kunduling, di ba? Sabihin natin yan, missing kunduling. Wala kang matadala. So, magandang paraan kung yayaman ka para sa ikakadugod ng Diyos. Tumuno ko sa kapwa-tao, di ba? Magbigay ka ng mga halimbawa sa buhay, di ba? Napagpuri sa Diyos. Sabi nga, kung ang lahat ng bagay na ginagawa natin ay para papurihan ng Diyos, ay mas maganda yun. Di ba? Kaysa sa magkamal tayo ng mga maraming kayamanan. Pero, again guys, hindi naman sinasabi ni Haring Solomon dito na masama ang magpakayaman. Kasi nga, kailangan balance. Di ba? Kasi nga, pag mayaman ka, marami kang pwedeng magawa sa buhay. Kagaya ng ginawa ni Solomon. At siyempre, kung bukal sa kalooban mo ay may pa sa Diyos ka sa puso mo,
at nagkaroon ka ng maraming kayamanan na sobra-sobra, eh siyempre, huwag ka lang magiging sakit. Diba? I-share mo yan sa iba. Dahil nga, gaano man karami ang naipon mo, darating mo at iiwan mo. Kaya hindi po masarap, hindi masama yung mangarap. Natural lang yan, di ba? Magtagumpay tayo sa buhay. Dahil pag nagtagumpay tayo sa buhay, marami tayong matutulungan. Aangat yung mismong pamilya natin, yung mga kapatid natin, pamangkin, kamag-anak, makakatulong din sa ating lipunan, sa ating bansa. Kaya ang isipin po natin ngayon, yung mga bagay na mga pang temporal lang o hanggang dito sa lupa lang ay magwawakas na. Kaya huwag natin kalimutan yung eternity na eternal, di ba? Na buhay na walang hanggan. Kaya sa kapatid nating nanonood sa akin vlog na may matinding karamdaman, problema sa mga pamilya at problema rin sa financial. Sabayin mo kasi napakasimpleng minsan kung ikay maniwala at magtiwala, i-check yun ay pagkakalog ng ating Panginoon Jesus. So tayo po yung muna lang. Lord, bless you po ang kapatid namin nanonood sa akin vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na lang. Tinaningan na po sa buhay. Matagal lang bedridden Lord sa bahay o sa hospital. Ibuhin niyo po Lord na yung mapagpagaling na kamay. Aklusin niyo po ang kanyang karamdaman. Ang galing niyo po ng papahirap sa kanyang kamay. Yakapin niyo po kapatid namin ngayon. Nahihirapan ng kanyang karamdaman. At ganoon din po sa pamilya Lord na nasira na ang kawat-akwat. Ibalik niyo po ang magandang sama. Pagpigis-pigis. Lalo na Lord sa pinansyal po na kailangan namin na ultimo pambili ng isang kilo ng bigas, ulam, pambahan sa mga bata, pambili ng gamot, at kung ano pa mga pangailangan ng aming pamilya. I-bless niyo po kami Lord sa aming hanap buhay. Maraming salamat po sa araw na ito. Patawarin niyo kami Lord sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami na mapagtagumpayan ang buhay dito papunta sa inyo dyan sa paraiso. Tulungan niyo po kami hanap pa sa mga lahat ng ito hinilin namin sa matamis na pangalan ni Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa kanan naman ng ako, Jesus,